sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Ti Maria. Attack safety with a humble heart. Ang bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Awit pambungad sa mabuting balita. Silita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot umaakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 10, versikulo 31 hanggang 42. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi, ngayon na nilapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyong akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong
na sa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Hordan sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Kamusta po mga kapatid? Sana naway nakapag nobina tayo, no? If you have devotion sa Sacred Heart of Jesus, sana'y nagawa natin at sa mahal na poong Jesus Nazareno. At sana naway nakapagsimba din tayo, no, sa araw na ito. At nakapagpasalamat sa poong may kapal sa lahat ng mga grasya na pinagkaloob niyo po sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa mga bago nating subscribers. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat. At sa araw na ito ay Biyernes, no? So, Sabado. So, sa Linggo, Palm Sunday na. Hudyat na ng araw ng mga or Holy Week, no? Sa Holy Week na tayo, we are still in Lent season. So, sana nakapag-prepare na tayo for this events, no? Sa mga araw na ito na yung bang mafe-feel natin kung how the Lord Jesus or God loves us, no? So, bago po lahat ay ibibigay ko muna sa inyo si Pisma Florence sa kanyang reflection. Ito po ay babasahin na po natin ang kanyang reflection. Bumalik siya. May mahalagang detalye sa ating ebanghelyo. Bumalik siya sa kabila ng Hordan, sa lugar kung saan unang nagbinyag si Juan, sa verse 40. Ibinabalik tayo nito sa pasimula ng ebanghelyo ni Juan kung saan una nating nakita si Jesus sa mismong lugar kung saan nagbibinyag si Juan. Ang ministeryo ni Jesus ay naging ganap na bilog. Ang pagtatapos ng mga huling araw ng pampublikong ministeryo ni Jesus ay nagpapahinto sa atin at bumalik sa mga unang araw. Tulad ni Jesus, kailangan nating bumalik paminsan-minsan. Kailangan natin ng panahon para sarap sa simula o balikan ang mga unang hakbang na ginawa natin. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga recollections kapag tayo ay nagtitipon muli ng makabuluhang mga sandali at karanasan at kung bakit tayo ay may retreat kapag tayo ay huminto at bumalik sa ating mga dahilan at motibasyon at sa gayon ay nabibigyang kahulugan ang mga pangyayari sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit sa mga sandali ng krisis at tensyon, bumabalik tayo sa panahon na tayo ay tinatawag ng Diyos upang ang ating sagisag at sigasig ay mababago.
Naglaan ba ako ng oras o binigyan ko ba ang aking sarili ng oras upang bumalik para pagnilayan at gunitain at kilalanin ang gawain ng Diyos sa aking buhay? So, yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. So, marami pong salamat, Pisma Florence, sa iyong pag-share ng iyong refleksyon. So, balik tayo mga kapatid dito sa ating Ebanghelyo. Of course, sa una, di ba, yung babatuhin yung ating Panginoon, ano? Tayo ba? Kailan ba natin binato? Naalala niyo ba na binato natin o binato mo yung ating Panginoon? Siguro literally na humawak ka ng bato hindi. Di ba? Pero sa paggawa mo ng hindi maganda sa kapwa mo, ay yun na rin. Binato mo na rin ang ating Panginoon. Di ba? May kasabihan nga na kung babatuhin ka ng tinapay, unang bato, babatuhin mo ng tinapay, di ba? Huwag mo lang ilagay sa loob ng garapon o garapa. Dahil sigurado mabubukulan, ano? Well, literally, of course, na sinasabi nga doon na yung bang kung may ginawang hindi maganda sa yung kapwa, huwag mo nang balikan ng hindi maganda rin dahil pareho na kayo magkasala. So, ba dito sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon dito ay nagpapahayag na kung sino siya. But din sad to say na hindi siya pininiwalaan dahil doon sa sinabi niyang anak siya ng Diyos, di ba? So, of course, nowadays, napakalungkot na marami pa rin na hindi naniniwala, na anak siya ng Diyos. Bagkus, ay sabi dito, gayong tao ka lang, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Pero yung founder nila, propeta, anghel, na hindi naman lumilipad, di ba? So, pero ang ating Panginoon hindi na kinikilala na Diyos, tao lang. So, napakalungkot, But then, sometimes tayo ganun din, Hindi natin kinikilala ating Panginoon, lalo lang kung nakahiga na tayo sa karangyaan. Wala nang Diyos sa atin, kundi yung hinihigaan nating karangyaan, yun ang Diyos natin. Hindi na tayo marunong tumingin sa ating kapwa. Kumbaga sa bumilog na, lumaki na, lumubo na yung ulo natin minsan sa mga nakakamit nating grasya. At napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon na kung hindi man ako ninyo paniniwalaan, sana ipaniwalaan nyo na lang yung mga ginagawa ko. Di ba? Tayo minsan hindi rin nagawa na ng Panginoon yung mga bagay na hindi natin namalayan para sa atin, ay hindi pa rin natin na-appreciate, Sometimes parang tawag dito, kulang, parang hindi tayo satisfied. Gusto natin yung umaapaw ba, yung talagang malulunod ka na sa sa grasyang hinihiling mo. Yeah, may mga pagkakataon na we deny our Lord, lalo na pag nasa oras tayo ng pagsubok, may krisis sa buhay natin, Ayun. Hindi na natin nakakalimutan natin ang Panginoon at maalala lang natin siya minsan kung may pangangailangan tayo, Gaya ba yung hindi ka na nagsimba-simba o nagdadasal ay dahil lang dun sa hinaharap mong
For example, sa pag-aaral, no? Pag board exam. Yun doon. Pag board exam, pati papel, lapis, lahat ng gamit, pinabibindisyonan, no? Naalala ang Panginoon. Bumabalik, sumisimba dahil dun sa kahilingan. Pero nung mga panahon na, ay, wala. Sabi, wala. Kaya naalala ko tuloy, no? Yung, hindi ko lang masabing pangalan. Trabaho. Para lang ibang talagang kumita. Ngayon, nagkataon. Nagkasakit. Nawala ng paningin. Ay, sumalangit na yung kaluluwa sa kabilang buhay. Sabi, pag nakakita na daw siya, magsisimba na siya. Di ba? Napakalungkot. Pumanaw man siya, hindi na siya nakakita, o paano, hindi na siya nakapagsimba. Yun mga kapatid, huwag na nating hintayin yung mga bagay na dumating sa ating buhay, yung ganun, na ibang paalala lang natin yung Panginoon kung nasa bingit na tayo ng kamatayan, nasa delikado na tayo, di ba? There were many testimonies na nangyari sa buhay ng tao na talaga ang Panginoon ay andyan lang, no? At yung mga answered prayers, of course, ang ating Panginoon, kung humihingi tayo ng grasya, hindi naman yan basta-basta magbibigay. Tinitingnan niya muna kung nararapat ito sa atin. So, but minsan may mga bagay na hindi natin namalayan, no? Binibigay sa atin. Ang immediate ba na needs natin. Because alam ng Panginoon na nandyan tayo. But sabi nga dito sa ating gospel pa rin, ay muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa Pok na noong unay pinagbibinyagan ni Juan, no? Nananatili siya roon. So marami ang lumapit sa kanya. So dito sabi nila si Juan ay walang kababalaghan na ginawa, no? Ngunit yung Panginoon natin ay may mga ginagawa. So dahil dito ay marami ang naniwala at sumampalataya sa kanya. So tayo ba mga kapatid, aantayin ba natin yung milagro, no? Literally na makikita natin ng eyes yung milagro para lang maniwala. Alalahanin natin, araw-araw may milagro tayo na natatanggap sa ating buhay. Diba? One thing lang. Pagtulog natin sa gabi, milagro na yun, nakagising pa tayo. Diba? At the miracles na hinahanap natin ay andyan lang. Every mass nandyan ang miracles. The greatest miracles. Na marami pa rin ang hindi naniniwala. No? Ang akala ng iba, ano lang, rituals or sabi ng mga kaibayo ay symbolism. No, hindi. Hindi yun. Marami mga events, marami na po proof na yung ating Panginoon ang presensya nandun dyan. Kaya may isi-share ko lang ito, no, na nalulungkot ako dahil at nababothered ba na ilang bisis ko nang nakita itong tao ito na every time, every day, no, maybe every day, but several times na nakikita ko ba after receiving the host, Holy Communion, he is pretending na he consumes it, no? But then, sinusundan ko siya dahil first time nakita ko, napalingon ako, may binalot siya. So, now and then, pag nandyan siya, ay binabantayan ko, no?
Doon na lang ako nakatutok minsan yung focus ko. So, several times nakita ko binabalot niya ng papel, ng napkins, or shall we say, paper towels or tissue, ganon. So, parang hindi ko maano ba, maano sa sarili ko na nalulungkot ako at ibang the holy thing ay ganun lang yung pag-treat mo ba, no? Yung pagtrato natin sa ating Panginoon. So, in short, sinabi ko sa mga Eucharistic ministers, so ba't wala rin silang magawa? But din, the other day, hindi talaga ako mapakali, mga kapatid, is my testimony na hindi ko masabi na ibang ibang stop o kung ano man ang purpose niya, no? Bakit ganun ang ginagawa niya? So, pag-exit ni Monsignor, sinundan ko si Monsignor at sinabi. So, tinuro ko sa kanya yung tao. So, in short, kinausap ni Monsignor yung tao, and then ako naman, medyo lumayo. At then, hindi ko mapakali pa rin. Binalikan ko, nandyan pa si Monsignor. So, nag-usap kami. Nasabi niya, his wife, may sakit daw ang wife niya, kaya ginaganon. Yun ang ginagawa niya, dinadala niya yung yung hostya, sa kanyang asawa na may sakit. So, but then, mga kapatid, kailangan natin ng respeto, malaking respect. What we are receiving is holy. Ang Panginoon mismo natin. Ano ba yan? Tuyo? O daing na ibalot lang natin ng papel, ng newspaper halimbawa. Ganun ba yung pagtrato natin? Kaya nga ina-encourage tayo na huwag tayong mag-receive sa kanya by hand. Receive natin by tongue. Dahil yung munting fragments na nantitira ay nandyan pa rin yung presensya niya. So, I'm happy today na nakita ko siya with his wife na medyo mahina nga, may sakit na siguro. So, nagsimba sila and then he consumes already the Holy Eucharist, no? The host. So, mga kapatid, paalala lang na sana, no? Wag lang yung bastang mag-receive lang tayo. You have to feel na yun ang ating Panginoon. No? Hindi ba natin paniniwalaan siya dito sa ating Ebanghelyo, ba't din yung gawa? No? Ang nagawa niya sa buhay natin. Yung paniwalaan natin. But of course, malaking grasya din niya sa atin that we both believe in Him at sa mga gawa niya. So, sana nawaya, no? Kung tayo man ay may panahon, this Lent season, sikapin natin na ibang mga bagay na nagawa natin noon, sikapin natin na baguhin. Lalo-lalo yung pag-abstains, pag-fasting, no? Almsgiving. Ibang wag nating iubos, no? Itudo yung oras natin sa mundong ito, no? Kung anong mga pinagbibisihan natin. Sana sa araw na ito, no? Sa Holy Week, no? Ay magbigay tayo ng more time, no? Para mag-meditate sa mga pangyayari na o sa mga kaganapan na kung paano ang ating Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan para tayo po ay mailigtas. So, we give more time on this and meditate, no, sa kanyang passion, no, death and resurrection. So, yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat at ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating na mga taga-subaybay, sa lahat ng mga subscribers natin, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. At sana naway, hiling lang po, please pray with each other. Lalo na yung pamilya natin, no? Sana makasama natin ang
ating pamilya, no, this Holy Week, this Lent season, at sabay-sabay tayong magdasal. Encourage natin yung pamilya natin na hindi na nagsisimba. And of course, kailangan din natin na linisin ang ating sarili. We have to go to confession, no? We will encourage our family, whole members of the family, to go confession at mag-receive sa ating Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat kay Pisma Florence sa kanyang pag-share ng kanyang reflection. So sa muli, marami pong salamat. Naway ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay gagabayan po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Ilayo po tayo, ang buong membro ng ating pamilya, sa anumang kapahamakan. At wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless po everyone. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal kailangan ka, patnubay mo't gabay sa amin ay alay.